Welcome to my channel, King here. Today, we're flying to one of Southeast Asia's fastest growing tourism attraction, Sapa, Vietnam. From Naiya Terminal 3 to Noi Bai International Airport, flight is approximately 3.5 hours to 4 hours. So tamang-tama siya for one movie and a few minutes of nap. And guys pala, this time nag-book tayo ng group package tour para less hassle. Since first time natin na bibisita sa Sapa and according sa mga research natin, hindi ganun kadali ang biyahe dito. Kaya minabuti natin na mag-book na lang ng group tour para less hassle. Yeah, and from the hotel to the Sapa city center about maybe 5 to 10 minute walk. By the end of this video guys, I will discuss the pros and cons of booking via book tour, also kung magkano to. Also, idadagdag na rin natin yung mga ibang expenses and other info if mag-decide kayo na mag-DIY na lang. In my opinion, it's still the best option. First stop is Moana View Sapa. Parang mini Bali to with stunning photo shots na very Instagrammable. Best thing to do here in Moana is mag-coffee dahil masarap ang kape nila, picture taking of course, and i-enjoy ang cool climate. If DIY kayo, nasa 16 minutes walk ang Moana View from the city center ng Sapa. Kung taxi naman, nasa 5 to 7 minutes, refer na lang kayo sa map na ipapakita ko sa screen. Rating this place a 9.5 over 10 dahil sa view and dahil sa masarap na kape. Tayo ngayon sa Sapa, Vietnam, and time now is 8 PM. Temperature is 14 degrees Celsius. Sobra ko na-enjoy yung weather dito. And ang ganda rin ng nightlife dito guys. Ang daming tao. And buhay na buhay yung mga activities dito. Papakita ko sa inyo in a few. So guys, itong situation ngayon. Grabe yung fog dito. And guys, ang temperature natin is nag-range ng 13 degrees to 14 degrees Celsius. Grabe yung fog dito ngayon sa Sapa, Vietnam. Guys, hindi malabo yung camera ko ha. Sobra lang ma-fog talaga ngayon dito sa Sapa, Vietnam. Ay, ang ganda rito guys, ang lamig. Sana pwede natin ibaon yung lamig sa Philippines. So guys, to get here, meron tayong ilang options dito from Hanoi. Like, pwede tayong sumakay ng sleeper bus, pwede rin tayong sumakay ng regular bus, at pwede rin tayong sumakay ng train. So, nasa inyo na yun kung ano sasakay niyo pupunta dito. 30 minutes na tayong naglalakad at ganito, foggy pa rin. Ay, ang ganda rito guys. So, sa pagkakaiba, obvious naman syempre language. Obvious naman syempre yung currency, yung food. Masyado ng ano yun, pampilosopahang sagot yun. Pero, guys, walang traffic dito. Hindi dito traffic katulad ng sa Baguio. Siguro yun yung nakikita kong difference. Isa sa pinaka na-enjoy kong activity dito is yung free time namin, lalong-lalo na sa gabi. Kasi guys, Sapa Town at night is very lively and very youthful. Itong nabili ko na street food hopia na chestnut flavor, so-so lang. Mga 5 over 10. Pero worth naman i-try. Sa gabi mas nagiging mas nagiging youthful, mas nagiging lively yung vibe ng Sapa. So guys, I highly recommend that if you're gonna visit Vietnam, make sure na bisitahin nyo rin tong Sapa, okay? Guys, ngayon napapanahon ng mga mental health talks. Importante talaga sa city na merong ganitong space, yung merong green space, may ganitong park na kumbaga parang ang tawag dito, marirelax yung isip mo, mag-chill ka, or mag-chill ka, mag-aalis ng stress, di ba? Makita mo lang yung ganitong view. alis na yung stress mo, nakakawala siya ng pagod. So,
Very important sa mga urban communities na merong mga ganitong parks. So sana sa atin sa Manila, no, dagdagan nila yung mga ganitong spaces. Plus 5 points ka dito, Sapa. I still can't get the hang of the conversion ng peso at saka Vietnamese dong. Hindi ko alam kung humina ba ako sa math o pero ang hirap, basta nag-aabot na lang ako ng pera, sila na yung bahala nabibigay ng sukle. So, buti naman mga sa observation ko, mga honest naman yung mga tao dito so far. Xin chào everyone. Again, we're here in Sapa, Vietnam. Today's agenda, pupunta tayo ng Fancy Pan, also known as the rooftop of Indochina. So, time now is 7 a.m. Ground temperature is 14 degrees Celsius. Maginaw po sa labas. Xin chào. Link sa ating guide, nagsimula daw yung construction nitong cable car year 2013. It is well planned design. Hello, nasa Fancy Pan na po tayo. And right now, temperature is 8 degrees Celsius. Lahat kami rito ginaw na ginaw. So yung mga ka-tourmates natin parang para daw kami mga hotdog sa freezer. So sige, mag-attempt tayong umakyat. Pero guys, medyo hindi maganda ang weather ngayon. Walang clearing. So bakit hindi tayo umakyat ng peak? Sige, xin ciao! So guys, hindi na tayo akit ng peak kasi medyo hindi maganda ang clearing. And wala rin tayong makikitang view. So sige, dito na lang tayo. Temperature is 8 degrees Celsius naman. Na lang gumanda ang weather ngayon. And as you can see, napakaganda ng view. Papakita ko sa inyo. So guys, talagang highlight ng pag-visit nyo sa Fancy Pan is to take pictures and videos and creating good memories. So ayan ang pinaka-highlight ng trip natin ngayon. By the way guys, before we continue, this tour is called Vietnam Rose 3.0. Nabook namin ito sa Nova Tourient Travel and Tours. Itinerary includes visiting Hanoi City Center and Sapa Town with activities at makikita natin to dito sa ating Vietnam series sa ating vlog. Kasama sa tour package natin na magstay sa hotel na may 4 to 5 stars, kasama na rin ng breakfast, lunch, and dinner. Entrance fee sa lahat ng pupuntahan except tips and souvenirs. So kanya-kanya naman na yun guys. And other meals na hindi kasama sa package. Some activities here can be booked via Klook or pwede rin mag-walk-in at ipapakita ko na lang sa screen yung rates.
Here's my personal opinion about joining a package group tour. So, less hassle siya, may pick up na kasi and drop off. So, wala na tayong problemahin pagdating sa transportation. Maayos din ang hotel service kasi mga 4 to 5 stars ang hotel na pagstayan natin. Maasikaso din ang Pinoy and Vietnamese na local guides natin. Highly recommended din to if you are traveling with seniors or if you are in a big group. So, discuss naman natin yung mga cons, guys, ng group package. Dito, wala kang freedom to explore. Very limited ang time and yung pagstay ninyo sa isang attraction is timed and limited lang yung mga things na magagawa mo. So sa trip na to, personally, I really think na mas may enjoy ko siya if ginawa ko siya ng DIY. Pero all in all, nag-enjoy pa rin naman ako dito at marami pa tayong makikita sa vlog. And guys, please don't forget to hit the subscribe button if na-enjoy nyo tong vlog. Also comment your opinion if saan kayo mas nag-enjoy, sa DIY tour ba or sa package tour. Have a good day!